Ano mensahe ang kailangan nyong marinig nowadays o within 1 week from now? Take note na ang reading na to ay pwedeng mangyari agad-agad at pwede ring tumama sa kakilala nyo. Kung di man tumama sa inyo, ay baka sa kakilala nyo. Magsimula na tayo. Ito magandang combination. Safe arrival sa someone na maglalakbay. Sabihin natin naghihintay ng progress. Posible. Anything na parang change. May kinalaman sa change. Posible. Traveling. Halimbawa, may someone na gusto nyong mamiss kayo. Posible. Halimbawa din, kung ang case ayaw ng progress at ang gusto ay freedom. Halimbawa, ayaw na sa karelasyon. Posible, oh. Ano maisip? Ano ba maisip yun? Ibahin na natin. Solution, posible din. Oh, ang ganda ulit. Ito maganda ulit. Sun, bird. Healing. Reconciliation. Posible pag-gain ng wisdom. Para matauhan na. O sabihin natin natauhan na, mag-gain na ng wisdom. Posible. Sabihin natin may kadil yung iba sa inyo. Project. Business. Wish granted. Magiging successful. Halimbawa may hinihintay na communication o meeting. Posible. May iba sa inyo na magbe-bring ng joy yung karelasyon o kapatid. Ay, ito pangit na combination. May love tayo, tapos may ahas. OMG. Kasi pag ganyang combination, deception na yan. Sa relasyon. Pero may sinabi naman ako na kung sakaling may magka-problema, may reconciliation, di ba? Tingin ko maayos din naman yan. Pero mas tatama siguro yung reconciliation sa matagal na nangyaring ganito.
nagkaroon ng third party, o cheating, betrayal in general, dishonesty, o siguro temptation pa lang, who knows. Temptation, seduction. Pero again, pag ganyan, unfaithfulness na kasi yan eh. Jealousy. Posible. O indecisiveness. Tingnan natin. Layo eh. Ano yan? Tower, tapos cross. Kasi pag ganyan, ano na yan, siguro karugtong neto to. Yung kaninang may heart, saka may ahas. So, kung malaman man yan, deception, dishonesty, evilness, o trouble in general. Hindi naman sinasabing pwede rin, who knows, magbe-break. Kasi yung anchor, pwede na rin may kinalaman sa pain. Ay, anchor, cross pala yan. Yung cross pwedeng may kinalaman sa pain, guilt, misfortune, hardship, burden. Baka nga maghiwalay na iba. Kung di man maghiwalay, ay siguro magiging over controlling yung niloko. Tingin ko. Kasi ano yan eh, yung tower, para siyang ginagamit, di ba, sa bilang defense kapag may teritoryo. Makikita mo kasi agad dyan sa tower kung may kalaban. Ginagamit siyang bilang isa sa pang defense sa kingdom o territory, na parang sinisimbolize din niya ang protection. O may kinalaman siya sa boundaries. Ano yun? Ito lang, hanggang dito ka lang, teritoryo ko to. May limit ba? Yung pwede mong puntahan. Sabihin natin may kinalaman siya sa rules. So, ang dating, kung di man maghiwalay, yung niloko magiging yun nga, overprotective, controlling, masasakal siguro yung nanloko. Pero ang sure dito, sorrow, kasi dalawang card yan ng sorrow o loneliness. So again, kung magkarugtong yan, yung heart, snake, tower, tas anchor, kakalbaryuhin yung love life.
ng iba sa inyo. Pero, tingin ko, paparating pa lang to para sa iba sa inyo. So, sino yung dapat mangamba? Kasi hindi naman lahat. Ganito. Yan, Tiger, number 3, 1940, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. Rat number 1, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. Ito, horse. Number 7, 1980, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.